makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin itong ginawang konsyerto sa loob ng palasyo ng Malacanang. So, nagkaroon po ng hindi mo masabing mini concert, pero sabihin natin concert na lang. Wala nang mini or malaking concert, pero concert pa rin. Concert is concert. So, nagkaroon po ng pa-concert itong si President Bongbong Marcos para sa mga medical workers po natin. So, kasi siyempre sila yung mga dumanas ng ng hirap nung panahon ng pandemya. So, sila talaga yung naging kayod kalabaw. So para kay Marcos binigyan ng kumbaga ng pangkonsuelo yung ating mga healthcare workers dahil nga sa sobrang pagod or hirap na dinanas nila nung panahon ng pandemya. Pero siyempre, marami pa na nagkaroon ng negative comments patungkol dyan sa ginawang pa-concert ni Bongbong Marcos. So, yan yung pag-usapan natin. So, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Kinwestiyon ng ilang grupo ang pagko-concert sa Malacanang para sa mga healthcare worker nitong weekend. Hindi raw kasi concert ang kailangan nila kundi mataas na sahod at dagdag na pasilidad. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Iba't ibang pagtatanghal ang inihanda ng Malacanang para sa mga healthcare worker na galing sa iba't ibang bahagi ng bansa noong weekend. Isa sa mga highlight ng gabi, ang performance ni Concert King Martin Nievera. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos napakanta, maging si First Lady Liza Araneta Marcos hinarana rin ng Concert King. Bahagi ang pagtatanghal ng serye ng mga pa-concert ng palasyo para bigyang pugay ang iba't ibang sektor. 3 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat. Sa gitna ng concert, inanunsyo ng Malacanang na may 83 mobile clinic na ipamamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Meron daw itong x-ray at ultrasound machines at sari-saring gamit na pang-laboratory test. Unang nakatanggap ang mga lalawigan sa Central Luzon noong June 25. Pero para sa ilang healthcare workers, hindi concert ang solusyon sa mga problemang idinaraing nila. Mas mahalaga raw na tumaas ang sahod nila at dumami pa ang makukuhang regular health workers. So dito may punto kasi itong mga healthcare workers na to, yung pag-question sa concert. Kasi siyempre, unang-una, ang tagal na po nilang hinihingi yung bayad nila. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi so nangyari yan 2 years ago. So 2 taon bago umalis sa pwesto si Pangulong Duterte, hindi yan kaagad na i-release gawa ng siyempre may mga kailangan requirements, may mga panuntunan na kailangang sundin. So 2 taon na uli nakalipas, hindi pa rin naibibigay sa mga healthcare workers yung kailang inaasam na bayad. So natural, siyempre ang magiging tanong diyan, bakit kailangan magpa-concert? Ang hinihingi nila yung bayad dun sa serbisyo nila nung panahon ng pandemic. So bakit hindi pa maibigay ngayon? Kumbaga almost 4 years na yung nakakalipas, dapat inaasikaso na yan ng nakaupo ngayon. Kung hindi natapos nung nakarang administrasyon, since kayo na yung nakaupo, sana pinrioritize nyo muna mabayaran itong mga healthcare workers natin. Ngayon, yung concert na nangyari, hindi naman lahat nakinabang doon sa concert na yon. Kasi hindi naman lahat ng
healthcare workers ay nandoon sa pa-concert ni Bongbong Marcos. Hindi kasi naman pwedeng iwanan ng mga staff ng ospital yung ospital para lang umattend sa concert na yon. So, pwede ba natin sabihin na lahat na nandoon eh healthcare workers? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pwedeng nagbitbit lang sila doon para sabihin maraming umattend na healthcare workers. Sabi kasi sa balita na kung saan galing lugar daw yung mga healthcare worker. So parang parang hirap lang paniwalaan na totoo na lahat yun is puro healthcare worker dahil galing daw sa iba't ibang lugar. So isipin nyo, ilang oras lang naman yung concert, di naman yan buong araw. So pinakamatagal na dyan 2 to 3 hours after nyan, so uwian na. So at the same time, yung budget na ginastos dyan, considering na kumuha ka ng mga artists, siyempre hindi naman libre yan. So magkano yung mga talent fee ng mga kinuha nilang mga artist? Siyempre andyan pa yung venue, may mga gastusin pa yan. So ilang milyon yung ginastos nila dyan para matuloy yung concert. Kung iisipin mo, kung yung ginastos dyan is dinivide mo na lang, dinagdag mo na lang para bigyan. Diba? Bigyan na lang ng additional payment o additional sabihin natin bonus yung mga healthcare workers. Baka natuwa pa sila, or baka diba tinrabaho nyo na lang, minadelay nyo na lang, parang pinarioritize nyo na lang na mabayaran agad itong mga healthcare workers. Baka natuwa pa itong mga to. Kasi hindi naman, halimbawa, sabihin natin for the sake of arguments na totoo na puro healthcare workers yung umattend doon sa pa-concert, paano naman yung mga naka-duty noong time na yon? So hindi sila naka-attend. So parang unfair, di ba? Unfair para sa kanila nagtatrabaho habang yung iba nanonood ng concert. Na pare-pares naman sila nag-aantay ng bayad nung yung special allowance sila na makuha nila. Di ba? Napaka-unfair. So parang lumalabas dito, sabi nga ng iba na parang napaka-insensitive talaga ng gobyerno natin ngayon, na parang sino ba yung mas nag-benefit dun sa kumbaga sino yung mas nag-enjoy sa concert? Yun yung tanong doon. Sino yung mas nag-enjoy dun sa concert? Yung mga healthcare workers ba na sinasabi nyo na umattend, o yung mga opisyal na na umattend din doon sa concert na yon? Baka nga yung mga opisyal na umattend pa doon nakakuha pa ng mga kung ano mga giveaways, ng kung ano pang mga pabonus. 'Di ba? Imbes na makakuha noon mga healthcare workers natin, baka sila pa yung mas nakinabang. 'Di ba? Parang isipin mo kung alimbawa na lang, nagpaluto na lang sila diyan ng pansit, pinamigay sa mga ospital. Binigyan sila ng free lunch, ng free meal sa loob ng 1 linggo. Bigyan sila ng free meal. Baka natuwa pa 'tong mga 'to. Pwede pa lang sabihin na na at least paano naramdaman nila na binibigyan sila ng importansya. 'Di ba? Kaysa naman nagpa-concert na iilan lang naman, o sabihin natin 1,000 yung umattend na healthcare workers doon. For the sake of arguments na lang, 1,000 yung umattend doon. Paano yung ilang libong nandoon sa mga ospital na naka-duty? So tululaway lang sila, yung iba nag-e-enjoy sila, tululaway, pagod na pagod, nagtatrabaho. 'Di ba? Parang sana binalansin nila na lahat makikinabang, hindi yung iilan lang. 'Di ba? Yun lang naman ang punto rito ng mga healthcare workers na nagrereklamo. Sa gitna ito ng kakulangan ng empleyado sa mga ospital, dapat na rin daw ibigay sa kanila ang mga benepisyo. Tulad niyan, kulang pa tayo sa mga 'di ba, sa mga tao diyan sa mga ospital. Tapos binawasan niyo pa para umattend sa healthcare workers, sa healthcare concert na 'yon. So yung loaded ng trabaho mapupunta doon sa mga naka-duty. Ba, imbis na gumaan yung trabaho nila na madagdagan sila, binawasan nyo pa. So sila yung sumalo ng mga loaded. So mas sila yung pagod na pagod. So napaka-unfair, di ba? Hindi pa na ibabayad. Pagkatapos po ng 1 oras na konsyerto, masaya ang buhay ng mga taong nakaluklok sa pwesto. Samantala kaming mga nagpapakahirap, mga manggagawang pangkalusugan, ay ito, sagad na sagad ang trabaho. May mga ginagawa namang hakbang ang Department of Health para tugunan ang kakulangan ng healthcare workers. Noong June 18. So ito yung pampakonsuelo ng DOH na sinasabi nila na meron doon naman silang ginagawang mga hakbang. So gasgas na yung ganyang yung ganyang mga lintanyahan, yung mga ganyang statement na merong ginagawa namang ganito, may ginagawang ganyang hakbang. Pero ang tanong, nararamdaman ba yan ng mga healthcare workers natin?
na sila yung sumasalo talaga ng hirap ng trabaho. Kasi hindi naman magreklamo yan ng ganyan kung nararamdaman nila. Kung nakikita nilang meron. Kasi madali lang sabihin na meron naman kaming ginagawa para matulungan sila. Ang tanong, ano-ano yun? Yun ba itaga napapakinabangan ng mga healthcare workers? Diba? Yung dapat ang ipaliwanag nila, sabihin nila kung ano yung mahakbang na yon at kung ano yung magiging benepisyo ng mga workers natin na yan. Nagbukas ng 2,800 na trabaho bilang bahagi ng ika-126 na anibersaryo ng ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian So yun, sinabi lang dahil mag-anniversary, madadagdagan daw sila ng empleyado na ganun karami. Pero bakit umaaray pa rin yung mga ospital na kulang sila sa tao? So ibig sabihin, walang dumadating na additional workforce para sa mga healthcare workers natin. So lumalabas ito, puro statement lang yung nilalabas. Kasi alam naman natin, hindi naman ganun kadali makapasok sa ospital ng gobyerno. Diba? Kaya nga iba, umaattend pa ng may bayad, yung ibang mga intern nagbabayad pa para makapag-OJT lang, para at least makapasok sila sa gobyerno. Ganun kahirap. To sasabihin nila, nag-open daw sila ng ganun karaming mga empleyado para matulungan yung mga ospital. Pero pag tinanong mo yung mga ospital, nadagdagan ba kayo rito ng tao? Hindi. Kulang na kulang pa rin po. Sobra-sobra yung trabaho, yung oras ng trabaho namin, sobra-sobra. So, tumalabas, puro statement lang yung nilalabas nila rito na talagang hindi naman talaga makatotohanan. So, ano ba yung pinaglalaban lang naman dito ng mga healthcare workers natin dito? Mabayaran na sila. Yung bayad na tinrabaho nila, no, mga special allowance na binigay ng gobyerno ni Pangulong Duterte na, di ba, dahil nga sobrang hirap ng naging trabaho nila nung pandemic na yon. So, ngayon nila hinihingi na sana mabayaran na. So, hindi natapos si Pangulong Duterte, so sa kanilang balikat na nakapasan yung pag-aapruba. So, dapat ibigay na. Hindi na kailangan magpa-concert pa. Sa ilang milyon yung ginastos doon, sana ibinigay na lang o dinagdag na lang doon sa makukuha nga special allowance ng mga healthcare workers natin. Baka natuwa pa tong mga to. Di ba? Yun lang naman yung pinakapunto rito. So, tingnan natin kung kailan kung makukuha na ba talaga ng mga healthcare workers itong mga ipinaglalaban nila. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.